Isa sa pinaka-kontrobersyal at pinaka-popular na miyembro ng gabinete. My order is a denial of the request. Sa kanyang matapang at di matinag na mga desisyon, hinangaan siya ng kanyang mga taga-suporta. Pero pinuna at binatikos naman ng kanyang mga kritiko, si Justice Secretary Laila De Lima. Tubong Bicol at anak ng isang dating COMELEC Commissioner si Secretary De Lima. Naging class salutatorian at pumangwalo sa bar exam. Naghawak ng ilang malalaking kaso bilang election lawyer. Nagsilbing chairperson ng Commission on Human Rights ng Administrasyong Arroyo. Hanggang italagang Justice Secretary ni Pangulong Aquino. Mula nang maupo sa posisyon, ilang issue at kontrobersya ang kanyang kinaharap. Nang maganap ang hostage crisis sa Quirino Grandstand noong August 2010, si Secretary De Lima ang inatasang mamuno sa Incident Investigation and Review Committee o IIRC. I am confident that the results of the investigation will be fair, impartial, and thorough. Hindi sinunod ng Malacanang ang marami sa rekomendasyon ng IIRC. It was reported that you wanted to resign, It crossed my mind. It crossed my mind. but you changed your mind. Yes, I felt na parang ano lang, yung parang nasayang lang ako na grabe yung naging trabaho rin ng IIRC. Pinag-isipan naman namin ng husto yung magiging recommendations, and then it just happened na hindi nag-agree ang palasyo dun sa iba. So I felt a bit frustrated. But then again, I thought, bakit ko naman gagawin yun na hindi naman it was not really a case of major policy difference between me and the President. Sa halay ng mga desisyong ginawa ni Secretary De Lima, ang kanyang pag-issue ng Whole Departure Order o HDO laban kay dating Pangulong Arroyo ang pinakamainit na pinag-usapan noong Nobyembre. My order is a denial of the request for an allowed departure order. Ibinasura ng DOJ ang hiling ni Arroyo para makalabas ng bansa. Kalaunay, dumiretso si Arroyo sa Supreme Court at humiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa HDO. The court has issued the temporary restraining order in the cases of filed by Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo and former First Gentleman. Pero hindi sinunod ng kampo ni Secretary De Lima ang TRO ng Supreme Court. Bakit po kayo nanindigan na ipatupad pa rin itong WLO? Sinasabi na nga po ng Korte Suprema na hindi dapat. Kasi unang-una, yung at that time, hindi pa naman talaga dapat effective yung TRO. Kasi wala pa sa amin na serve yun yung pinakakopya ng TRO. Di ba in-announce nila yon sometime in the afternoon? Pangalawa, maski sa Supreme Court, nagkagulo na sila. Look at the dissenting opinions of Justice Sereno, Justice Carpio, na mukhang sila mismo, confused din sila o hindi sila magka-agree kung ano yung tunay na efficacy ng TRO by that time. Pangatlo, sa tingin ko, Maki, there was really something very questionable about the TRO. Kasi, ano ba pinaka-purpose ng TRO? Di ba to prevent something from being moot and academic? Pigilan na muna kung ano yung dapat gagawin pending the disposition of the main petition. Otherwise, kung madesisyonan na yan, wala nang epekto. Pero kung may nagkokomento, syempre hindi may iwasan ng kritisismo, na sabi nga, hindi sana humantong sa ganito yung problema kung dun sa isang taon na inyong panunungkulan ng DOJ ay may umusad na kaso na laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Alam mo, Maki, okay, well, siguro yung criticisms na yan, medyo may basihan. Alam mo, Maki, ano kasi, unang-una, itong mga corruption cases na to involving the former administration, specifically the former president, ay yun dapat yung naging mandato ng Truth Commission. But anong nangyari? Pinigilan yung Truth Commission, dineclare as unconstitutional. We are directed to serve the warrant of arrest of the former President, Gloria Macapagal Arroyo. Kinasuhan ng DOJ COMELEC fact-finding team si dating Pangulong Arroyo ng electoral sabotage.